Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Ang part 2 na ito ay mula pa rin sa kwento ni Erwin. Salamat ulit Erwin at itinuloy mo ang pagsasabi ng nangyari matapos ang unang beses mong maranasan ang kababalaghan sa Silid 313. Ang lihim sa Hotel Grand Cordova, ang Silid 313, Part 2. Pagkatapos ng karanasan ni Erwin sa Grand Cordova Hotel, inisip niyang tapos na ang lahat nang umalis siya. Pero makalipas ang 3 buwan, isang tawag mula sa unknown number ang gumising sa kanya. Pag-angat niya ng telepono, walang bumungad kundi mahina at pamilyar na tinig. Bumalik ka? Tila boses iyon ni Clara, ang babaeng nakita niyang hinila papasok sa Silid 313. Sinundan iyon ng mahinang iyak bago tuluyang naputol ang linya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya pabalik. Isang linggo lang ang lumipas, bumalik siya sa Santa Cruz. Pagdating sa Grand Cordova, pansamantalang nawala ang kaba dahil sa bagong pintura at renovated lobby. Pero nang umahon siya sa ikatlong palapag, ramdam niyang pareho pa rin ang mabigat na hangin. At ang Silid 313, nananatiling sarado, may lumang under maintenance sign. Pero sa ilalim ng pinto, may manipis na sinag ng ilaw na hindi niya maipaliwanag. Tumuloy siya muli sa room 311. Bandang alas 11, nagbukas siya ng recorder at inilapag sa mesa. Ilang minuto lang, narinig niyang bumukas ng marahan ang pinto ng 313. Sumilip siya sa peephole. Wala. Pero rinig niya ang mabagal na yapak papalapit sa pinto niya. Nang huminto ito, sumunod ang mababang bulong. "Huwag mo akong iiwan dito." Sumingit ang tunog ng pagkamot sa kahoy na pinto. Parang may matutulis na kuko. Paglingon niya sa banyo, may manipis na hamog sa salamin kahit walang mainit na tubig na tumatakbo. Sa gitna nito, lumitaw ang hugis ng isang kamay. Kasunod ang pagbuo ng isang muka. Hindi iyon malinaw, basa ang buhok, nakayuko at tila may pulang mantsa sa leeg. Habang nakatitig siya, unti-unti itong tumingin pataas. At doon niya nakitang nakangiti si Clara, ngunit wala ng mata, puro malalalim na hukay na itim. Kakatok na sana siya pero dahil sa matinding takot, bigla siyang lumabas ng kwarto para humingi ng tulong. Pero sa paglapit niya sa 313, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loob, may naririnig siyang mga yabag, ngunit paurong, papalayo sa kanya. Parang may humihila sa babae papunta sa mas malalim na bahagi ng silid. Malalakas na kalabog ang sumunod, at biglang sumilip mula sa dilim ang lalaking nakaitim na nakita niya noon. Ngunit ngayon ay mas malinaw, mahaba ang leeg, nakayuko ang ulo, at parang baluktot ang mga kamay na parang insekto. Itinuro siya nito, sabay sabing, "Ikaw na ang susunod." Pagbalik niya sa room 311, galit na bumukas ang TV kahit nakapatay ang kuryente sa kwarto. Sa screen, malinaw niyang nakita si Clara, nakaupo sa sahig ng 313, umiiyak habang may isa pang tao sa dilim na dahan-dahang lumalapit sa likuran niya. Pagkatapos, itinuon ni Clara ang tingin sa camera, sa mismong mata ni Erwin, at pabulong na sinabi, "Kung ayaw mong sumunod sa akin, umalis ka ngayon." Pero bago pa siya makagalaw, may kumatok ng 3 beses sa pinto ni Menini. Itutuloy sa part 3. At dito muna nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na kabanata. At kung may sarili kang kwento, isend sa tambayancreepya@gmail.com. Abangan natin sa susunod na kwento ang pagwawakas ng kwentong ito mga katambay. Salamat at ingat kayo palagi.